By the way, my name is Ivy, 24 years old at isang marketing specialist dito sa Taguig. Gusto ko lang i-share ang love story namin ng boyfriend kong si Ron na sigurado akong marami sa mga listeners ninyo ang makaka-relate. Nakilala ko si Ron nung nirefer ako as intern ng kaklase ko at barkada niyang si Risha sa company nila. Naging close kami, nagkaligawan hanggang sa sinagot ko na nga siya. Masasabi kong masaya at makulay ang relasyon namin ni Ron. Pero tulad din ng karaniwan ay sinubok din ang samahan namin. Popoy at Tasmin, pinagselosan ko kasi ng sobra ang ex-girlfriend ni Ron na si Angel. Bukod kasi sa malaanghel niyang ganda, ay first love pa siya ng first boyfriend ko. Oo na, Popoy at Tasmin, aminado naman akong insecure ako kay Angel. Wala ngang kamalay-malay si Ron na panay ang pag-stalk ko sa profile at sa timeline ng ex-girlfriend niya. Kinalkal ko ang lahat ng mga dating posts at pictures na magkasama sila. Dinaig ko pa nga ang isang detective sa pangangalap ng impormasyon tungkol sa dati nilang relasyon. At doon ko nga nalaman na naghiwalay daw sila dahil sa ugali ni Angel na sobrang nagger, self-centered at perfectionist. May nakapagsabi rin sa akin na may balak pa raw sana si Angel na maghabol at makipagbalikan kay Ron kung hindi lang ako dumating. Mula noon ay isang malaking threat na ang tingin ko kay Angel. Na-pressure ako at itinatak ko sa isip ko na kailangan na mahigitan ko siya sa lahat ng bagay. Babe, matagal ka pa ba dyan? Nag-text na kasi si Carly, on the way na raw sila ni Ian. Papunta na doon sila sa venue. Sabi ko naman, nandito lang ako sa katabing mall. Sinamahan mo na kita mag-ikot-ikot habang hinihintay sila. Hindi rin kasi magsisimula yung meeting para sa alumni hanggat hindi kami kumpleto. Wait lang babe ha. Mga 10 minutes, kaya pa ba? Namimili pa kasi ako ng shade ng lipstick na bagay sa akin eh. Ang pangit kasi nitong light orange. Pang maputi lang to eh. Ano kayang maganda? Wala bang bagay sa moreno dito? Peach, nude. Sige, ito lang deep red na lang. Right na. Ayan, okay na. Oh babe, ayan o, tignan mo nga itong in-apply kong lipstick. Bagay ba? Okay naman, kaso parang medyo matapang yata yung kulay. Ha? What I mean is maganda naman. Bagay naman sa'yo kaso medyo matapang lang yung kulay. Maamo kasi yung personality ng mukha mo, babe. Kaya masanay lang ako siguro na dun sa usual yung ginagamit mo lang. Yun nga yung gusto ko, baby. Yung magmumukhang matured naman yung looks ko kahit minsan. At isa ko, kapag tinanggal ko yung makeup ko, totoong maamo na yung mukha ko. Hindi tulad ng iba dyan, kung makapag-post ng Instagram, paamo yung mukha, paamo yung pangalan. Pero yung totoo, may sungay naman. Ha? Anong sabi mo, babe? Wala. Pahingi na nga lang ng tissue dyan sa bag ko, dun sa may blue na pouch. Buburahin ko lang to. Pipili na lang ako ng iba. Sige. Eto na, babe. Anong oras daw pala kayo magkikita ni Risha? Maya-maya didiretso na rin ako sa venue eh. Baka dumating na kasi sila, Carl. Ewan ko dun. Sabi niya kagabi, iti-text niya ako kung either tatambay na lang daw dun sa apartment ko or magkikita kami dito sa mall para naman samahan niya ako mag-shopping. Teka, shopping? Babe, di ba kaka-shopping lang natin last week? Oo, pero mga damit pa lang yun, babe. Wala pa akong nabibiling heels. Heels? Oo, bakit? Alam mo, babe, nagtataka na talaga ako sa'yo. Napansin ko lang na nitong mga nakaraang araw, parang may iba pang bago sa'yo bukod sa mga bagong gamit na binibili mo na. Ha? Tulad naman ng alin? Pero uunahan na kita, babe, ha? Ito, sasabihin ko lang sa'yo kasi na-observe ko lang. Walang halong judgment. Siguro, curious lang ako o kaya naninibago rin. Kaya sana walang negative impact sa'yo, baka kasi mamaya mabad trip ka. Ano nga kasi yun? Sabihin mo na. Okay, bumili ka ng mga pang-matured na damit, bumili ka ng pang-makeup, tapos ngayon bibili ka naman ng heels. Babe, 1 year na tayo mahigit pero sa pagkakakilala ko sa'yo, never ka pang nahilig magsuot ng off-shoulder o kaya maiiksing damit. Usually, jeans, t-shirts, or loose shirts lang yung mga pormahan mo. Hindi ka rin nagsusuot ng may mga takong, kasi di ba nga sabi mo hindi ka komportable kaya naka-flat shoes ka lang lagi. At mas lalong hindi ka nagme-makeup kasi sabi mo sensitive yung mukha mo, kaya okay na sa'yo yung pulbos at tinted lip balm lang. Siyempre, normal lang naman na mamili ng mga bagong damit o kaya sapatos. Kaso, alam mo yun, babe, nakakapanibago na. Bigla ka na lang naging interesado sa mga bagay na wala ka naman dati. Alam mo, babe, gusto ko lang naman kasing i-update yung version ng sarili ko.
Kailangan pa ba ng dahilan dun? Eh yung mga office mate ko ang babae, dinaig pa yung may mga sasalihang pageant araw-araw sa kapal ng makeup nila. Lahat nag-upgrade na ngayon. At saka wala naman siguro masama, babe. Kasi ginagawa ko naman to para sa sarili ko, di ba? Hindi ko naman to ginagawa just for show off. Okay babe, tama ka, wala namang masama. Siguro hindi lang talaga ako sanay. Baka si Carl na yung nag-text. Puntahan mo na, baka nandun na sila. Oo, si Carl nga yung nag-text babe. Wait, babasahin ko lang babe, oo raw, nandun na nga sila. So, paano? Hintayin mo na lang si Risha? Oo, babe. Maya-maya magte-text na rin yon. Sabay na kami magla-lunch. Speaking of lunch, babe, wag mong kalimutan yung dinner date natin mamaya. Tatawagan kita pagkatapos ng meet. Oo naman, babe. Sure. Ingat, babe. Bye. Oh my gosh, girl! Ano? Saan ang rampa natin, ha? Ang bongga mo naman! Kaya naman pala ang tagal mo sa loob ng kwarto. Ang dami mo pang seremonyas na ginawa. Pang hanggang bukas makalawa na yata yung makeup mo sa kapal, girl. Nakakahinga pa ba yung pores mo niyan? Tsaka, ano yung suot mo? Bakit? Pangit ba? Bagay naman yung kulay sa akin, di ba? Silver. Yung kulay, oo, bagay. Yung damit, hindi eh. Girl, kailan ka pa nahilig magsuot ng sexy dress? Nung acquaintance party nga natin nung college, ikaw lang yung balot na balot dahil sabi mo, kahit sleeveless, hindi ka sanay. Tsaka maawa ka naman sa mga daliri mo sa paa. Halatang ngalay na ngalay sa taas ng takong mo, girl. Eh, dati pa naman yun. Hindi ka lang siguro sanay. Gusto ko lang din namang subukang magsuot ng gantong dress, no? At saka, masanay mag-heels. Saka, gusto ko maging special yung dinner date namin ngayon ni Ron, ano? Exactly! Dinner date nyo nga, pero yung itsura mo ngayon parang sasali ka ng pageant, guy. Baliw! Ano ka ba? Teka, nasa na ba yung phone ko? Baka kanina pa tumatawag si Ron eh. Ay, andito pala. Nakapatong sa upuan. Chinarge ko nga pala dito kanina pagdating. Yan! Busy ka kasi sa pagme-makeup. Anyway, sinabihan mo na ba si Ron na dito tayo dumiretso sa apartment mo pagkaalis ng mall kanina? Oo, alam na niya. Sabi nga niya, susunduin niya ako dito eh. Sumabay ka na, total pauwi ka na rin naman. Hindi pa ako uuwi, no? May dadaanan pa ako. Akala mo ba ikaw lang ang may date? Kaloka ka. Oh, ayan, for sure si Ron na yan. Ako na magbubukas ng pinto. Babe, sorry, medyo na traffic kasi. Ano, ready ka na? Ano girl? See? Hindi lang ako ang gulat na gulat. Babe? Babe? Okay lang naman yung suot ko, diba? Tara na sa dinner date natin. Popoy at Tasmin, tulad nga ng pagkakadescribe sa akin ni Ron, ay simple lang akong babae. Hindi ako masyadong palaayos, kaya rin siguro hindi ako masyadong lapitin ng mga lalaki. Kaya naman nung naging kami na ni Ron, ay ipinangako ko sa sarili ko na magiging ideal girlfriend ako para sa kanya. Para kasi sa isang gwapong lalaki na may artistahing girlfriend ay hindi may iwasang makarinig ako ng mga comparisons mula sa family at sa circle of friends ni Ron. Hindi naman sa pangit ako, Popoy at Tasmin. Sadyang tagilid lang talaga ang beauty ko pag pinagtabi na kaming dalawa ni Angel. Kaya nagpaganda ako, Popoy at Tasmin. Nag-makeover ako, nag-skincare routine at nag-workout pa. Okay lang sa akin kahit naninibago sila. Hindi naman pwedeng magpatalo na lang ako ng basta-basta. At sa kabilang banda, masasabi kong totoo talaga ang kasabihang, the devil was once an angel. Dahil habang unti-unti kong binibuild up ang self-confidence ko, ay may isa namang nagtatangkang gibain ito. Manong, pakibaba na lang ako dito sa tabi. Ito na po yung bayad. Tawagan mo nga si Ron. Hello, babe. Babe, nandito na ako sa may coffee shop malapit sa office nyo. Sige babe, wait na lang, matatapos na ako. I'll be there in 15 minutes, okay? Wait mo lang ako dyan. Okay, babe. Hanap na ako ng upuan, ha? Hintayin na lang kita dito. Bye! Saan ba magandang umupo? Dito na lang para mabilis ako makita ni Ron. Mag-Facebook na lang muna ako habang naghihintay. Check ko nga yung timeline ni Angel. May latest post siya ng 12 minutes ago, Tignan ko nga. Angel Hernandez shared a memory 3 years ago. Ay, wow! Pag-bikini pa ang loka-loka. Puro likod lang naman yung dinidisplay. Palibhasa, walang hinaharap kaya walang ihaharap. Anong klaseng bikini post kaya yun? Basahin ko nga tong caption niya. Missing the unforgettable memories we had in this place. Ang daming alam nito, Teka nga, nakatag pa dito si Ron. Ito sa 3 years ago niyang post.
Sandali nga, matawagan ko nga si Risha. Yes, girl! Oh, bakit, Ivy? Risha, nakakapang-giggle talaga yung nakita ko ngayon sa Facebook. As in, nakaka-bad trip talaga. Oh my God! Wait, nakita mo na latest mo sa Angelita Buta? Ay nako, oo, no? Kaka-online ko lang ngayon. Nabasa mo ba yung parinig caption niyang Missing the Unforgettable Memories, chu-chu-chu? Oo, girl, nabasa ko yun. Yung nakabikini bang keme siya. Ang kapal din talaga ng Brilliant yun eh. Ay nako, unforgettable memories pala ha. Patulan ko kaya to, no? Para maging unforgettable din sa kanya na may girlfriend na yung ex niya. Humanda talaga to sa akin eh. Nako, girl, wag mo na lang pansin yan. Masisira lang yung date yun ni Ron. Teka, nasa na ba si Ron? Di mo ba siya kasama? Wala pa, hinihintay ko pa. Alam mo, pakiramdam ko, literal na kumukulo yung dugo ko. Ha! Para akong bulkan na anytime sa sabog. Ano bang memories yung pinagmamalaki niya dun sa post na yon? Ay, naku, nakakagigil talaga. Nako, relax ka lang. Basta ang alam ko lang, parang yata sa magsi-celebrate first anniversary lang. Hindi ko lang sure sa Elita o sa pagod yung picture na yun. Ay, naku, buwisit. Nakakawalang gana. Pag-uusapan pa naman namin ngayon saan kami magse-celebrate ng second anniversary namin. Malma ka na lang na dyan, okay? Huwag mong hayaan dahil kay Angel, masira yung date yun ni Ron. O sige na, bye chika us later, girl. Hi babe, sorry talaga ngayon ako nakapag-out. Ano, kamusta? How's your day? Okay naman. Buti hindi ka gaanong nag-overtime ngayon. Ito nga pala yung list ng possible place na pwede natin tahan para makapag-celebrate ng second year anniversary natin. Ginawa ko yan sa office kanina during break time. After next month na yun ha, ano bang mas preferred mo? North or South? Pag Norte kasi, mas gusto ko yung Pagudpod. While pag South naman, try natin yung El Nido. Babe, sure ka bang gusto mo talagang mag-beach? Para kasing hindi advisable mag-beach sa mga susunod na buwan kasi alam mo naman, rainy season dito sa Pinas. What if mag-Baguio na lang kaya tayo? Marami tayong mapapasyalan doon, mga garden, view park, cathedrals, museum. Kahit ikutin natin yung buong Baguio para masaya. O kaya naman, try din natin mag-hiking. Ano? Ay, ikaw, mukha namang decided ka naman yata mag-Baguio tayo. Di dun tayo. Babe, suggestion ko lang naman yun. Tinatanong nga kita kung okay ba sa'yo eh. Isusulat ko na lang dito sa planner ko First itinerary, Baguio vacation trip. O ayan. Babe. Wait, kalma. Hindi pa tayo tapos. Next itinerary. Di ba ang sabi mo sa akin dati, may gagawin pa tayong activity a month before our anniversary? O next month na yon. Sabi mo pa, either mamamasyal tayo together with your family or bibisitahin natin sila mama sa Quezon. Yun pa nga yung isa kong sasabihin sa'yo ngayon, babe. Di ba nga na-move yung alumni namin next month? Kaya magiging busy kami nila Carl at Ian kasi kami yung assigned mag-organize ng ibang events. So, babe, hindi ako pwedeng mawala ro. Hindi talaga. Dahil miss na miss ka na ng angel mo eh. Kailangan mo talaga mag-attend baka sakaling pag nakita ka niya, tigilan na niya yung pagpaparinig at pagpo-post ng kung ano-ano sa Facebook. Ha? Ano? Teka, huminahon ka nga. Si Angel ba? Babe naman, paano naman napasok si Angel sa usapan na to? O ayan, nakita mo ba tong latest post niya ha? Ano bang ginawa niyo dito para hindi niya makalimutan? Nilipad ka ba niya ha? Dinala ka ba niya sa langit? Babe, makinig ka nga muna. Pwede bang wag mo nga lagyan ng kulay yan? Matagal na nga kami tapos na Angel, hindi na nga kami nag-uusap yan eh. O edi kausapin mo sa alumni homecoming niyo. Gusto mo i-chat ko pa nga siya ngayon eh. Sasabihin ko wag na siya mag-alala, magkita naman kayo by next month. Or why not, mag-comment na lang kaya ako dito sa post niya. Teka lang ha? Nasaan ba yung right comment dito? Babe, tama na nga. Akin na nga yan. Ano ba? Bakit mo kinuha yung phone ko? Ibalik mo nga sa akin yan. Ibalik mo nga sabi! Babe, tama na! Tama na, please. Kumalma ka. Nasa coffee shop tayo, oh. Wala akong pakialam, babe. Ni minsan hindi ako nagtanong ng kahit anong tungkol sa ex mo. Wala ka rin na rin sa akin reklamo kahit alam ko yung buong kwento ng love story nyo. Kasi ayoko nga rin pag-usapan. Pero dahil sobrang papansin niya buwisit na Angel na yan, ayun, sinimulan niya ako eh. Akala niya ba hindi ko nahalata na parang hinahamon niya ako sa bawat pictures na ina-upload niya? Ladies, pinagtitingin na tayo ng mga tao. O ano naman, ha? Hayaan mong malaman nila na yung ex mo. Kulang na lang ipagsigawan niya sa buong mundo na pag kinumpara kaming dalawa, mas deserve mo siya. Di siya na! Siya naman yung maganda eh, yung sexy, yung sikat, yung mabait, etc. Tapos ang lakas pang makashowbiz sa mga dati niyong fans club. Kulang na nga lang i-mention yung pangalan ko sa comment section at ipamukha sa akin na kung hindi lang sana ako pumasok sa eksena, di sana kayo pa. Di sa kanya lahat ng supporters, masyado siyang pakampi, paawa effect. Sabihin mo dyan sa ex mo ha, pag nagkita kayo, total naman, pinagmumukha niya akong demonyo, lulubos-lubusin ko na. Pag hindi siya tumigil, papatulang ko na talaga siya. Ilalaglag ko siya sa langit-langitan, ibabaon sa lupa, diretso sa impyernong pinanggalingan niya. Popoy at Tasmin, yun ang unang beses na pinagtalunan at pinag-awayan namin si Angel.
Doon pa lang ay nalaman na ni Ron na sobrang selos na selos ako sa ex-girlfriend niya. Sino ba namang hindi manggigigil, Popoy at Tasmin? Alam na nga ni Angel na may girlfriend na si Ron ay nagpapapansin pa siya at nagpapahiwatig ng kung ano-ano sa mga posts niya. Gustong-gusto ko na talaga mag-comment sa post niyang yun kung hindi lang talaga ako pinigilan ni Ron. Gusto kong sabunutan ang lahat ng babaeng nakikita ko nung gabing yon para mailabas ang gigil at init ng ulo kay Angel. Sinibayan pa ng inis ko kay Ron dahil parang wala lang sa kanya na nagsiselos ako. Ni hindi man lang niya sabihan si Angel na burahin yung post na yon o i-report man lang. Popoy at Tasmin, mula nang nag-post si Angel ng ganon ay hindi ko na nga napigilang mag-isip din ng mga paraan para gantihan siya. Kasalanan niya naman dahil siya ang naunang naghamon. Akala niya siguro ay mananahimik na lang ako. Well, nagkakamali siya. Oh, nagustuhan niyo ba yung mga niluto ko? Marami pang ulam sa kusina, Ivy ha. Kumain ka pa. Huwag kang mahiya, ha. Okay na po ako, tita. Busog na po ako. Naparami nga po yung kain ko ngayon eh. Ang sarap po kasi nung luto niyo. Ano naman kung naparami ang kain mo? Bakit, nagda-diet ka ba, ha? Medyo po. Aba, dati hindi ka naman conscious sa figure mo, Saka okay naman sa'yo yung katawan mo ngayon. Malaman ka pero hindi ka naman mataba. Sorry, nasagi ko lang. Ron, anak, ayos ka lang ba? Hindi mo ba gusto yung ulam? Parang kanina ka pa kasi walang imig dyan mula nung naupo tayo dito sa hapag. Ayos lang po ako, ma. Bakit parang wala ka namang ganang kumain? Yung totoo, may problema ba? Wala po, ma. Nabigla lang po siguro ako sa pagkain. Busog na po ako. Papasok na po ako sa kwarto. Gusto ko na po magpahinga. Ivy, Po, tita. ayaw ko man sanang mangialam sa inyo ni Ron, pero tingin ko malakas ang kutob ko na may problema kayo. Mamaya, sundan mo si Ron doon sa kwarto at mag-usap kayo, ha? Ako na magliligpit ng mga kinainan na to. Sige po, tita. Babe, ano bang problema? Kanina mo pa ako sa biyahe hindi kinakausap. Nung kumain naman tayo, hindi ka rin nagsasalita. Hindi lang ako yung nakakapansin, ha? Pati na rin si tita. Bakit ba kasi bigla ka na lang nagkakaganyan? Ano ba nangyari sa'yo? Ikaw! May tanong din ako sa'yo. Anong nangyari sa'yo, ha? Ba't bigla ka na lang nagbago? Babe, ano ba yung sinasabi mo? Malayong-malayo ka na sa dating Ivy na nakilala ko. Teka, babe, ha? Hindi kita maintindihan. Oo, hinahayaan lang kita magsuot ng mga maiiksi at fitted na damit. Kahit labas ang braso o kita na halos yung dibdib mo. Kina-compliment kita kahit minsan sobrang nakakapala na ako sa mga makeup na sinusuot mo. Iniintindi ko kahit pinakamalit na insecurities mo sa katawan. Pero yung mag-post ka ng picture na halos wala ka ng damit na suot, hindi ko na kayang itolerate yun. Tapos nag-caption ka na naman ng patama. Matagal ko na sinabi sa'yong wag mo nang patulan si Angel pero ginagawa mo pa rin. Saan dun yung hindi mo kayang itolerate? Yung pinost kong picture? O yung patama ako kay Angel? Bakit? Nagpapa-comfort na naman sa'yo yung magaling mong ex? Ano? Mas kinakampihan mo na siya ngayon kaysa sa akin? Siya yung pinapatamaan ko dun sa post na yon. Pero bakit parang ikaw pa yata yung mas affected? Mahal mo pa rin siya, no? Ano ba? Ba't napunta na naman dito yung usapan? Sagutin mo lang yung tanong ko. Alam mo, walang magandang patutunguhan tong usapan na to. Seryoso ako, Ronel. Tinatanong kita, mahal mo pa ba si Angel? Hindi! Siyempre hindi na! Matagal ko nang tinapos yung relasyon namin ni Angel. Kailan ka ba titigil sa kakaungkat mo ng mga bagay na matagal nang tapos? Kasi kung naka-move on ka na talaga, kahit anong paawa effect o pa-comfort pa yung gawin niya, hindi ka na dapat maapektuhan. Kahit anong patama o parinig pa yung gawin ko sa kanya, dapat wala ka nang pakialam. Pwede ba? Pwede ba? Once and for all, huwag mo nang palakihin pa yung issue na to. Sinabi lang niya sa akin na ayaw niya nang umabot pa to sa mas malaking gulo. Kaya please lang, tumigil ka na. Hindi ka pa ba nagsasawa? Paulit-ulit na lang nating away to, nakakapagod na. Ibang klase talaga yung ex mo, no? Kung makapagsalita siya, akala mo ako yung nagsimula ng issue na to. Pambihira naman. Ang sabihin niya, natatakot siya sa sasabihin ng iba. Sorry na lang siya dahil hindi ko i-delete yung post na yon. Bakit? Nung sa akin ba niya ginawa yung mga ganun? Nagsumbong ba ako sa'yo? Sinabi ko ba sa'yo na awayin mo siya? Hindi, di ba? Nanahimik lang ako. Ginagantihan ko lang siya sa paraang alam ko. Yun na nga yung hindi ko maintindihan sa'yo eh. Bakit kailangan mo pang baguhin yung sarili mo para lang makipagkompetensya sa taong disqualified na sa standards ko? Yung taong inalis ko na sa buhay ko. Saka pipilit mong lamangan siya, hindi mo na napapansin, unti-unti ka na rin nagiging kagaya niya. Hindi pa ba mabigat na dahilan yung ikaw na yung mahal ko ngayon para hindi ka na makaramdam ng selos at insecurity sa kanya? Magsabi ka lang. Para hindi naman tayo parang siramplakang paulit-ulit. Kasi pakiramdam ko wala nang kwenta lahat ng ginagawa ko para sa'yo eh.
Alam mo ba kung ano naiisip ko ngayon? Total naman, parang wala ka na rin pinagkaiba kay Angel. Baka ito na rin yung sign para bitawan ko na rin yung relasyon na to. Ivy, hirap na ako eh. So, nakikipaghiwalay ka na ba? Ha? Sigurado ka na? Kaya mo bang panindigan yan? Mukhang kailangan nga talaga natin gawin to. Magpahinga na muna tayo. Baka kasi sa ganitong paraan ko lang mahanap yung dating Ivy na kilala ko. Popoy at Asmin, wala na akong nagawa nung narinig ko mula kay Ron ang mga salitang yon. Parang gusto kong mahimatay ng mga oras na yon. Umiyak na lang ako at hindi na nakapagsalita pa. Kitang-kita ko kasi sa mukha ni Ron na pagod na siya at desididong-desidido na siyang makipaghiwalay. Sobrang sakit, Popoy at Asmin. Dahil hindi niya naman talaga ako maiintindihan dahil wala siya sa posisyon ko. Kahit kailan ay walang nagparamdam sa kanya na hindi ko siya deserve. Walang nagparamdam sa kanya na meron akong mas binigyan ng atensyon, mas inalagaan at mas minahal bago ko siya nakilala. Kasi wala naman akong ex-boyfriend na pagseselosan niya dahil siya lang naman talaga ang unang lalaking minahal ko ng ganito. #Dear MOR Competitive. Popoy at Asmin, habang lumilipas sa mga araw ay lalong bumibigat ang sakit na nararamdaman ko. Doon pa lang sa pagkagising ko sa umaga na maaalala kong wala na pala kami ni Ron, ay nababaliw na ako. Ito kasi yung unang breakup experience ko, kaya sobrang hirap para sa akin na i-handle yung mga oras na namimiss ko siya. Ni lumabas nga ng bahay ay hindi ko magawa. Paglabas ko ng gate ay maalala kong wala nang naghahatid at sumusundo sa akin. Pagpunta ko ng mall ay makikita ko lang yung mga dating restaurant na kinakainan namin. Maamoy ko lang yung paborito naming popcorn sa sinehan. Grabe, Popoy at Asmin. Hindi ako makapaniwalang aabot kami sa puntong ito. Sobrang hirap. Sobrang sakit. Iniisip ko na lamang noon na sana ay panaginip na lang ang lahat. Sana, pagising ko, ay kami na ulit ni Ron. Girl, kanina pa tayo nag-aabang dito sa may labas ng office nila Ron. Wala ka bang idea kung anong oras siya nag-out pag ganitong weekend? Baka naman pwedeng doon tayo sa may convenience store sa tabi tumambay para naman makakain tayo. Nagugutom na rin kasi ako eh. Total naman gusto mo lang naman makita si Ron habang palabas ng office, 'di ba? Sulit lang naman 'yun, 'di ba? Mag-aalas 8 na ng gabi, dapat mga gantong oras nakapag-out na siya eh. Ang alam ko nga, 3 hours lang ang maximum overtime nila na pwedeng i-render per day, kaya dapat kung nag-overtime siya, dapat palabas na siya ng building nila ngayon. Eh baka naman absent, o kaya nandun sa field. Risha, Ano? sobrang miss na miss ko na si Ron eh. Kahit anong paglilibang na gawin ko sa sarili ko, naaalala ko pa rin siya. 1 linggo pa nga lang yung nakakalipas mula nung nag-break kami. Pero parang 1 taon ko na siyang hindi nakikita. Ayaw niya nga akong kausapin eh. Kahit isin man lang yung mga chat ko, hindi niya magawa. Sinusubukan ko din naman siyang tawagan tuwing gabi pero hindi naman niya sinasagot. Girl, hayaan mo na lang muna kasi si Ron. Nag-move on din yung tao. Kailangan niya ring palipasin yung sakit na nararamdaman niya at hindi niya magagawa yun kung lagi ka pa rin or lagi kayo nag-uusap. Hayaan mo na muna siyang makapag-isip-isip. Hayaan mo rin na mamiss ka naman niya kahit minsan lang. Tigilan mo muna yung pagte-text at pagchat-chat sa kanya. Tandaan mo, hindi lang ikaw yung nasaktan sa breakup nyo. Kahit siya pa yung nakipaghiwalay. Oo naman. So, gaya ko, hindi rin siya makakain ng maayos. Oo, siguro. Umiiyak din ba siya bago matulog sa gabi? Oo naman. Knowing Ron, alam ko namimiss ka rin nun. Yung mga good night and I love you text nyo paggabi, I'm sure, hinahanap-hanap niya pa rin yun. So, mahal pa rin niya ako. And gusto pa rin niya makipagbalikan sa akin. Girl, ganito kasi yan. Yung love, hindi naman kasi basta-basta nawawala yan right after breakup. Syempre, normal lang yun na mamiss mo pa rin siya. Gusto mo pa rin siyang makita, makasama, makayakap, at mahalikan. Pero dapat kahit nararamdaman mo yung mga yun, may isip mo rin yung mga dahilan kung bakit kayo nauwi sa hiwalayan. Here comes the realization. Willing ba kayong tanggapin yung mga pagkakamali nyo? Ready na ba kayo for forgiveness? Kailangan maalis muna lahat ng galit, sakit, sama ng loob para ang matira na lang ay yung pagmamahalan nyo sa isa't isa.
And kung sa tingin nyo that love is strong enough to bring you back together, then mas mapapadali yung reconciliation nyo. Magkakabalikan din kayo eventually, girl. Risha. Oh, ano, girl? Huwag mong sabihing iiyak ka pa dito. Baka isipin ng mga dumadaan may ginawa akong masama sa'yo. Pigilan mo yan. O, mamaya makita ka pa ni Ron na umiiyak dito, pareho tayong dalawang magmumukhang ewan dito. Kasalanan ko naman talaga eh. Sa sobrang selos ko kay Angel, naging insensitive ako sa pwedeng maramdaman ni Ron. Hindi ko alam na iparamdam ko na pala sa kanya na hindi ako kontento sa pagmamahal na binibigay niya sa akin. Lagi kong isinusumbat sa kanya na mas minahal niya yung Angel kaysa sa akin. Tama na. Hindi mo naman kasalanan na nagselos ka. Hindi mo naman kasalanan na mas naunang mahalin ni Ron si Angel kaysa sa'yo. Ang pagkakamali mo lang, friend, masyado kong nagpadala sa nararamdaman mo. Si Ron yun. Andyan na siya. Nakikita ko siyang palabas na kasama yung mga office mate niya. Si Ron ba yun? Oo nga! Si Ron nga! Bagong gupit kasi kaya hindi ko agad nakilala. Pupuntahan ko siya. Kailangan ko siya makausap. Hoy, girl! Halika nga dito. Ivy, ano ba? Risha, bitawan mo nga ako. Mag-uusap lang naman kami. Kahit sandali lang. Kahit 15 minutes lang. Maghunos dili ka nga, Ivy. Halika dito. Ito ka nga sabi eh. Dito tayo sa walang masyadong tao. Ivy, ano ka ba? Kasama pa ni Ron yung mga office mates niya tapos bigla kang susugod doon. Umayos ka nga. Sige nga, anong sasabihin mo sa kanya, Aber? Pagmamakaawa ako sa kanya. Hihingi ako ng sorry. Luluhod ako kung kinakailangan. Tapos sasabihin ko rin sa kanya na hihingi rin ako ng sorry kay Angel. Buburahin ko lahat ng pinost kong patama sa kanya. Hindi ko na gagawing big deal yung tungkol sa past relationship nila. Ano? Anong sabi mo, ha? Aray! Kulang pang batok na yan para lang maalog yung ulo mo. Nahihibang ka na ba? Girl, alam ko nag-break lang kayo. Puso mo lang yung bawas, hindi pati yung utak, okay? Gagawin mo lang kawawa yung sarili mo, te. Ano na lang iisipin sa'yo ni Angel? Na desperada ka. Okay, sige. Wala namang masama kung aayusin mo yung gusot nyo ni Angel. Pero to the point na luluhod ka pa sa harapan ni Ron? Diyos ko, Ivy. Of all the places, dito ka pa talaga magkakalat. Te-trending talaga tayo sa social media nito pag nakunan ka pa ng video. Ano bang nangyayari sa'yo, girl? Pati ako naninibago talaga ako sa'yo. Binago ko yung sarili ko kasi akala ko kapag nalamangan ko si Angel, hindi ako iiwanan ni Ron. Kasi kung i-rate ko si Angel from 1 to 10, masasabi kong 9 siya tapos ako nasa 5.5 lang. Pasang awa. Kung siya nga nagawa pang iwan ni Ron ako pa kaya. Kaya hindi rin ako nagtaka kung bakit parang ganun lang kadali sa kanyang hiwalayan ako. Girl, wag mo nang ikumpara ang sarili mo kay Angel. Hindi mo na kailangan makipagkumpetensya sa kanya kasi the mere fact na ikaw ang mahal ni Ron, dun pa lang, talong-talo na siya. Popoy at Asmin, salamat sa kaibigan kong si Risha dahil kahit papaano ay nahimasmasan ako. Nakatulong ang mga payo niya sa akin para mas ma-realize ko ang mga bagay-bagay. Bakit hindi ko yun naisip noong mga panahong kaya pang maayos ang problema? E di sana nasolusyonan pa at hindi na umabot pa sa hiwalayan. Napaka-powerful talaga ng emotions, Popoy at Asmin. Kaya nitong baguhin ang sitwasyon sa isang iglap, sa isang kisap mata. Kaya hanggat nararamdaman ko sa puso kong mahal ko pa si Ron, kahit natatakot akong gumawa ng first move at ma-reject, ay naglakas ako ng loob para gumawa ng paraan na makausap siya. Nakita ko kasing pareho kaming nagpapataasan ng pride. Walang mangyayari kung walang isa sa amin ang bababa para makipagkita at makipag-ayos. Gusto ko kasing malaman, Popoy at Asmin, kung naghihintayan lang ba kami o wala na talaga siyang pakialam pa sa akin. Ron, sagutin mo please. Sagutin mo. Diyos ko. Kaya ko to. Kailangan talaga kitang makausap, Ron. Please. Hello? Hello, Ivy? Hello, Ron. Kumusta? Busy ka ba? Naabala ba kita? Hindi naman. Pauwi na rin ako galing office Pauwi ka pa lang. Ron, didiretsuhin na kita, ha? I'm sorry. Sorry talaga.
Hindi ko naman sinasadyang saktan ka eh. Alam ko naging selfish ako. Inintindi ko lang yung nararamdaman ko. Inisip ko lang yung sarili ko. Mula nung naghiwalay tayo, gabi-gabi ko nang pinagsisisihan na sana hindi na lang ako nagpadala sa selos at insecurities na nararamdaman ko. I know, it was so immature of me. Pinatulan ko si Angel. Naging unreasonable ako at kung ano-ano pa. Maling-mali ako ron. I'm so sorry. Nandito ako ulit. Ako na yung dating Ivy na nakilala mo, asking you one more chance para ayusin na lang natin to. Please take me back. Hindi ko na kaya yung sakit na nararamdaman ko araw-araw dahil namimiss kita. Mahal na mahal kita, Ron. Sana hindi pa huli ang lahat para bumalik pa tayo sa dati. Sorry din kung all those times na nararamdaman mo yun, wala akong nagawa kundi sitahin ka. Pansinin yung mga pagbabago sa'yo. Sana hindi ako sumukong intindihin ka. Hindi rin naman madali sa akin ang lahat mula nung naghiwalay tayo. Sorry din dahil hindi kita nabigyan ng matibay na assurance para maramdaman mo na wala na akong pakialam kay Angel. Sana mapatawad mo rin ako. Wala ka namang kasalanan eh. Ako lang yung nagpalaki ng gulo. Kaya sorry. Nasaan ka ngayon? Pupuntahan kita. Dito lang sa apartment. Hintayin mo ko ha. Pupuntahan kita dyan. Mag-11 PM na wala pa rin si Ron. Hindi naman siya nagre-reply sa text ko. Check ko nga kung online. Teka, may nag-notify. Ronel Vasco and 12 others was tagged in a post. Huh? Anong post to? Bakit nakatag si Ron dito? Matingnan nga. Saan resto bar to? Teka, bakit kasama si Angel dito? Tignan ko nga yung ibang pictures. Ano to? Bakit magkatabi si Ron at si Angel? At nakakbay pa talaga yung kamay ni Angel sa balikat ni Ron? Ibang klase to, ha? Sorry, ginabi na ako. May dinaanan pa kasi ako eh. Sakto pa lang dating mo. Ano tong picture na to? Ba't magkasama kayo ni Angel? Dito ka ba galing ngayon? Get together lang namin yan ng mga classmate ko nung college. Alam mo namang office mates ko yung iba dyan kaya hindi na ako nakatanggi kanina. Get together nyo pala ng classmates nyo. Oh, get together nyo lang dalawa ni Angel eh. Kasi tignan mo, nakaakbay pa yung kamay niya sa balikat mo. Kulang na lang kumandong siya sa'yo. Hindi ko na napansin yan. Siyempre, nagmamadali na lang ako makasama sa picture nila kasi sabi ko pupuntahan pa kita ngayon. At nakuha mo pa talagang unahin yung get together nyo kaysa sa akin. Sandali nga. Ivy, akala ko ba ayusin na natin to? Bakit parang heto na naman tayo, sa Angel na naman yung issue? Mag-aaway na naman tayo ng dahil kay Angel? Yun na nga eh. Alam mo na nga si Angel yung paulit-ulit nating issue. Pero sumama ka pa rin sa buwisit na get-together na yan. Kahit alam mo naman nakasama siya. At partida ha, magkatabi pa talaga kayo sa picture. Ang saya siguro kanina, no? Abot hanggang bumbunan yung ngiti nyo dito sa picture eh. Palalakihin ba na naman natin to, Ivy? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala lang yan? Nagulat lang din ako nung nasa tabi ko na siya habang nagpipicture kaming magkakaklase kanina. Hindi ako naniniwala. Ang sabihin mo, gumaganti ka lang. Gumaganti? Ano? Kaya nga ako pumunta dito para makipag-ayos, di ba? Siguro mula nang maghiwalay tayo, lagi na kayo magka-text o magka-chat, no? O, edi heto. O, kunin mo tong cellphone ko, i-check mo kung nagkakausap ba kami. Umuwi ka na. Wala na ako sa mood makipag-usap sa'yo. So ano? Hindi na natin naayusin to? Magpapataasan na lang tayo ng pride, ganon? Alam mo, Ron, okay na sana eh. Magkikita na lang tayo para mag-usap, oh. Hindi na sana to mangyayari kung inuna mo na sana akong puntahan at hindi ka sumabit pa sa kung saan-saan. Di ba nga sabi ko pinilit nga lang ako? Hindi na ako nakatakas dahil halos magkakasabay din kaming nag-out. Bakit? Hindi ka ba pwedeng magsabi ng no? Dahil may pupuntahan ka pang ibang mas importante? Kailangan mo pa talaga akong ipangalawa sa agenda mo. Okay, fine. Kasalanan ko na. Napaka-insensitive ko. Yun naman yung gusto mong sabihin ko, di ba? Pero what's your point? Nandito na ako. Bakit hindi pa natin simulan yung dapat natin pag-usapan? Pumunta ako dito para makipagbalikan, hindi para makipagsumbatan. You wish. Umuwi ka na lang kasi wala na akong ganang makipag-usap sa'yo. Gulo mo. Bahala ka. Ikaw may gusto niyan, ha? Talaga. Popoy at Tasmin, hindi ko na alam. Pero yung excitement na naramdaman ko nung gabing yon habang hinihintay si Ron ay naglaho na lamang na parang bula.
Para akong isang batang sabik na nag-aabang para maligo sa ulan, na ni isang ambon ay wala man lang pumatak. Sino ba namang hindi magagalit noon, Popoy at Tasmin? Okay na sana eh. Pupuntahan niya na lang ako. Moment na sana namin para magkaayos at magkabalikan. Naun siya pa. Kaya hayun, uminit ang ulo ko. Napagsalitaan ko uli siya ng hindi magaganda. At pagkatapos nga ng pag-aaway na yon ay hindi na kami ulit nagkausap pa ni Ron. Lalo kong napatunayan na wala ni isa sa amin na may lakas ng loob na maunang lunukin ng pride na ituloy ang pagbabalikan. Pero after 3 days, Popoy at Tasmin, ay nagkabati rin kami. As in, bati lang, hindi balikan. Nagkaka-chat kami pero casual lang. Hanggang lumipas na ang 2 buwan, aminin kong kahit naiinis pa rin ako pagka naalala ko yung picture na magkatabi sila ni Angel ay mahal na mahal ko pa rin si Ron. Sa point kasi na ito ay ayoko naman na ako pa rin ang mauunang lumapit sa kanya para makipagbalikan. Kung mahal niya pa rin kasi ako, dapat siya naman ang gumawa ng move. Nag-iisip na sana ako kung kakalimutan ko na ba siya at mag-move on na totally nang biglang may nangyari last July 6, 2018. 2 days bago ang birthday ko. Ang tagal namang lumabas ni Dave. Kanina pa ako nagtitext na nandito na ako sa may pintuan nila eh. Makapag-doorbell na nga lang. Happy birthday, Ivy! Grabe ka naman, Dave. Sabi ko na nga ba parang may kakaiba eh. Thank you guys ha. Advance naman kayo. Sa makalawa pa yung birthday ko eh. Kasi naman, di ba? Ang obvious naman kasi masyado pag mismong birthday mo kita in-invite dito sa bahay. Siyempre, may isip mong baka i-surprise ka namin noon. Kaya, naisip ko na ngayon na lang. At least, di ba, na-surprise ka naman. By the way, si Risha nag-text, malilate din daw siya ng punta. Ah, ganun ba? Blow mo na yung candle, Ivy. Oo nga, mag-wish ka na rin para mali mo matupad agad yan ngayong gabi. Ano? Ang baliw nito. Eto na. Ayan ha, nahipan ko na. Thank you so much, guys. Ay, by the way, na-miss ko kayo. Carl, Ian, at saka si Step. Ay, naku, namiss ka na rin namin. Tagal mo rin di nagpakita, no? Oo na nga eh. Sorry na ha. Busy kasi sa work. Oh, guys! Party-party na! Inuman na! Si Carl halatang halata na yun lang yung pinunta dito, oh. Oh, girl. Oh, ba't parang hindi ka mapakila dyan? Anong tinitignan mo sa labas? Hoy, may naabangan. Huwag kang mag-alala, parating na yon. On the way na raw kasi siya kanina eh. Sira, ano bang sinasabi mo? May tinitignan lang ako, no? I guess, hindi pa ako late. Oy, speaking of... Ron! Tol! Long time no see. Kamusta? Ito, okay naman. Mukhang lalo tayong pumapogi ah. Siyempre naman, tol! Uy, girl, okay ka lang? Parang nangumutla ka. Hindi ha. Okay lang ako. Hi, Ivy. Advance happy birthday. Thank you. Kumusta? You look good. Ngayon na lang ulit kita nakitang nag-blue shirts, jeans, at saka sneakers ah. So, Ivy... Mas maganda siguro kung simulan na natin yung parlor games natin. Ano? Magpinuhin nyo tayo. Ano sa tingin nyo? Go! Masaya yan! Oo nga, gusto ko yan. Siyempre, yung late dumating, siya yung taya. Kaya, Ron, tol, umupo ka na dun sa upuan. Teka, ba't naman ako? Basta, huwag ka nang umangal. Umupo ka na lang dyan. Ikaw yung manghuhula. Tapos, siyempre, yung birthday celebrant, siya yung magpapahula. Kaya, Ivy, halika na, umupo ka na rito. Harapan kayo ni Ron. Ha? Basta, halika, umupo ka na lang. Sadali lang, kukuha lang ako ng papel na pagsusulatan. Bakit parang na-excite naman ako? Ano ba? Tumigil nga kayo. Oh, eto na. Ron, ididikit ko na sa ulo mo tong hulaan ha. Galingan mo tol ha. Siyempre, may consequence pag hindi mo na hulaan to. Oh, ayan. Ivy, nababasa mo ba? Yon! Oh my God! Grabe! Gusto ko yan. Mga Sige, baliw go. talaga kayo. Ano ba? Bakit yan naman yung huhulaan? Oh, sige na. Game na ha. 2 minutes lang tayo ha. Time starts now! English? Oo. Tao? Hindi. Bagay? Hayop? Lugar? Hindi. Pangyayari? Celebration? Hindi rin. Hindi tao, hindi bagay, hindi hayop, lugar, pangyayari. Ano to, pagkain? Lalong hindi.
Oy, ba't natatawa si Ivy? Ano ba to? Wala na akong maisip, grabe. Carl, ang hirap nito Madali lang yan, tol. Gusto mo ba ng clue? Hindi lang yan tao, bagay, hayop, o kung ano pa man kasi katagayan. Kataga, di dapat charades na lang pala yung pinag-game nyo sa amin. At least doon mahuhulaan ko kung ilang words o syllables. Sige na, hulaan mo na. Time check 1 minute left. Go Ron! Kaya mo yan! Lagi mo yung sinasabi kay Ivy araw-araw, gabi-gabi. Nako. Ano ba to, Ivy? Ano, call sign ba natin to, babe? Hindi! Oy, bilisan mo manghula, Ron, namumula na sa kakapigil ng tao si Ivy, Ian, ano ba? Hindi, joke lang. Ano ba naman kasi to? Hindi ko talaga alam wala akong maisip. Sige na, sirit na ako. Ano bang tamang sagot? Sirit ka na, tol. Ivy, ikaw na magsabi. Sige na nga para matapos na to. Sige, ano ba yung nakasulat? I love you. I love you yung... I love you too. Hindi ko kaya to. Grabe! Grabe na to. Balikan na yan. Ako, balikan na yan. Ay! Ay, nako! Alam niyo, ang lalakas talaga ng trip niyo, no? Sana sinabihan niyo ako kaagad na amusement party pala tong pupuntahan ko. Uuwi na nga ako. Ano siya? Uy. Uy, girl, saan ka pupunta? Uy, grabe si Ivy, Seryoso ba yan? Naalis ka na? Mag-usap muna kayo ni Ron, Hindi na, uuwi na ako. Ivy, sandali lang. Ivy, mag-usap muna tayo. Seryoso na to. Pag-usapan natin yung tungkol sa ating dalawa. Ayusin na natin to. Magbalik na tayo. Seryoso na ba talaga yan? Baka naman pinaprank niyo lang ako. Ivy, seryoso na ako, promise. Oo, aminin ko, sinet up ko lahat ng to kasi gusto kong maging memorable yung pagbabalikan natin. Gusto ko tayo na ulit pagdating ng mismo araw ng birthday mo. Pero totoo talaga yung sinagot ko sa'yo kanina. Ivy, I love you. At hindi nawala yun. Kahit pa nasaktan ako, nag-alit o sumama yung loob ko, mahal pa rin kita. Ivy, ikaw lang. Mag-sorry ka muna ng ilang beses. Hanggat hindi ko nararamdaman yung pinaka-sincere na sorry mo, hindi ako makikipagbalikan sa'yo. Yun na. Go, Ron. Kaya mo yan. Ayan, ano ba? Istorbo ka naman Ivy, sorry. Sorry na talaga. Maniwala ka naman, I'm so sorry, Ivy. Sorry din. Sorry sa lahat ng nagawa ko. Matagal na kitang pinatawad, Ron. At nasa harap mo na ngayon yung dating Ivy na nakilala mo. Nakapulbos, lip tint, blue shirts, pants at flat shoes. Nandito na ulit yung Ivy na kahit kailan, hindi rin tumigil na mahalin ka. Pinapangako ko rin na hindi ko na uungkatin yung nakaraan niyo ni Angel. Actually, dapat pa nga ako magpasalamat sa kanya Dahil kung nagtinu siya dati, di sana hindi mo siya hiniwalayan at hindi tayo nagkakilala. Sobrang namiss kita, babe. Ako, di ko kaya ito. Wala na akong masabi. Babe, payakap nga ako. Salamat dahil bumalik ka sa buhay ko. Sobrang namiss kita, babe. Mahal kita. Pinapangako ko rin sa'yo na mula ngayong gabi, ipaparamdam ko sa'yo ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Wala nang iba. Babe, I love you. I love you too, babe. Maraming salamat din sa lahat. Salamat kasi tinupad mo yung best birthday wish ko. Popoy at Tasmin, napaka-magical talaga ng mga salitang yon para sa akin. Hindi ko ma-describe ang saya at kilig na naramdaman ko nang sagutin din ako ni Ron ng I love you too. Siyempre, nung una ay nagpakipot pa ako. Baka rin kasi mamaya pinagtitripan lang nila ako. Pero sobrang saya ko dahil sino ba naman ang mag-aakala na sa isang simpleng parlor game lang pala, mapapanalunan at mababawi ulit ang puso ng isa't isa. Alam niyo ba yung feeling ng isang first time pa lang na makakita ng fireworks? Ganon na ganon yung sayang naramdaman ko nung gabing yon, Popoy at Tasmin. At yun na yata ang best birthday gift na natanggap ko. Nagpapasalamat ako ng sobra dahil hindi siya sumukong mahalin ako. Ngayon ay masaya kaming nagsasama at bumubuo na ng mga pangarap ni Ron para sa isa't isa.
Ang pinakamagandang bagay na natutunan ko sa pinagdaanan namin ni Ron ay ang wala talagang mabuting maidudulot ang pagsiselos sa isang relasyon, lalo na nga kung may involved na ex. Pwede nating balikan ang nakaraan ng hindi nasusugatan. Kasi sa pamamagitan nun, mapapatibay pa natin ang kasalukuyan. Popoy at Asmin, hanggang dito na lamang ang sulat kong ito. Maraming salamat sa pagpili ng aking storya. God bless and more power sa walang kupas at sa walang kapantay na Dear MOR. Lubos na gumagalang, Ivy. #Dear MOR. Competitive. At nako, yan na nga ba sinasabi, sigurado, parang yung ating yung ating Dear MOR ngayon, kung ilalagay natin sa isang kompetisyon, target shooting, daming tinamaan. Competitive ka ha? Dear MOR competitive ka. Hello kina ate mong girl na mga nagpapaayos ng buhok ngayon kasama sina Bex. Ayan, ay nako, yan pa yung mga girls, no? Sasabihin, ay nako, gusto mo ayusan kita? Mas maganda dun sa dun sa ex niya. Yan, sige. Ayan, gusto mo ayusin ko yung kuko mo? Yan, na kahit patay na, gawin natin mas mas maayos, lagyan ulit natin ng korte, tsaka yung nail art, ganyan. Kasi ganyan yung ex niya. Ngayon talaga to mga Bex na to. Hello po sa inyo lahat ng mga nagpapaayos. Diyan sa diyan sa mga parlor, ayan, sa mga salon. Ayan, kung paano nyo mga tawagin yan. Magandang hapon sa inyo at syempre sa mga kapwa ko rin mga lalaki. Naman, baka kala nyo mga babae lang yung competitive. Ang mga lalaki rin, ha? Medyo competitive pero medyo mas masculine lang yung datingan namin. Pero kita nyo naman kung gaano naging competitive ang isang simpleng babae sa katauhan ni Ivy. Kaya naman thanks to you, Ivy, sa pag-share nitong storyang ito dahil ang dami talaga. 'Di ba? Ang dami talaga ng mga sabihin na natin na kahit papaano ay nagkakamali. Nagkakamali na parang meron silang gustong patunayan. Okay? Na gustong ibahin ang kanilang mga sarili para makipag-compete doon sa nakaraan o doon sa ex-jowa ng inyong mga present jowa ngayon. 'Di ba? Para sa akin kasi it's really okay, 'di ba, to make some improvements lalo na nga sa sarili mo, 'di ba? The way you dress up, yung itsura mo, nagpaganda ka, nagpagwapo ka, wala ako nakikitang mali doon. Dahil pangit din naman na sige nga, sabihin na natin hindi ka pa rin marunong mag-makeup, anong edad mo na ate? Ayan, si kuya naman, yung pagupit mo, yung haircut mo, pang gangster pa rin, yung barkada mo noon, ganyan. Yung girlfriend mo, nagtatrabaho na sa isang opisina, ganun pa rin yung gupitan mo. Di ba parang nakakaano lang naman. Maganda, na-improve mo yung sarili mo, yung itsura mo, yung pakikipag-usap mo. Baka naman kung makipag-usap ka, parang bata pa rin, di ba, pabebe pa rin. Hello, di ba? It's about time na improve natin ang ating mga sarili and there's really nothing wrong with that, 'di ba? Na sige, sabi ko nga kanina, mag-workout ka, pagpaganda ka, go ahead, may karelasyon ka, na-inspire ka, go ahead. Basta tama yung mga rason ng pag-improve ng sarili mo. Hindi nga kailangan ng karelasyon para improve mo yung sarili mo. Pero nagkakamali na tayo kapag ka ganito na, meron ka ng kinokompetensya or you're trying to compare yourself doon sa iba. Okay? Yun na yung mali doon. Sa ex-jowa, lalong-lalo na, dito sa story ni Ivy, sa ex-jowa ng boyfriend mo, kumbaga para nadidiktahan na, 'di ba, nung ex-jowa kung ano man ang itsura mo, kung ano man ang ikinikilos mo, kung ano man yung mga nagiging hilig mo, naididikta niya ng indirectly
'di ba? Nang dahil sa pagiging anong tawag mo rito, sa pagiging insecure mo. Ayan, kaya yung pagiging insecure talaga hindi yan maganda. It will take you nowhere, 'di ba? Pero hihilahin ka lang yan pababa. And ang worse ay it can also destroy your beautiful, 'di ba? Or your sound relationship with your partner. Na kapag kaganyan, lagi mo kinukumpara si ganito, si ganyan. Yung iba nagiging umiiksi ang pisi na hindi na nagiging pasensyoso. Kung dati relax lang, konting hindi pagkakaintindihan, sorry na, ganyan. Pero dahil nga nakikipagkompetensya pa sa nakaraan, lalo na nga't sa tingin mo, 'di ba? May kanya-kanya naman tayong opinion at alam na din naman natin kung talagang better looking o kaya naman nasa mas magandang estado ng buhay yung ex-jowa ng mga jowa natin ngayon. You can't help but compare yourself somehow, pero wag naman to the extent na ikaw ay nagpipretend na. Yun ang isa sa mga pinakamali. May jowa o wala, do not pretend to be someone else you are not. 'Di ba? Mas maganda pa rin, isipin nyo na lang na kaya nga katulad nitong si Ivy. 'Di ba? Hindi niya naman in the first place kailangan na maging competitive doon sa ex ni Ron na si Angel. Dahil sa maganda siya, sa ganyan. Siguro yung masabi natin na i-improve mo lang yung sarili mo, doon lang sa kaya mo, 'di ba? Yung sapat lang sa okasyon at hindi ka pwersado, that's okay. Kung iisipin mo, bakit nga ba? Bakit nga ba iniwan yung ganung kaganda, ganung ka-charming, ganung kagusto ng pamilya mo? 'Di ba ba't iniwan yon nung jowa mo noon? Meron siyang hindi nagustuhan. 'Di ba? At enough na kung ano man yung hindi niya nagustuhan dun sa taong yun para iwanan at ipalit ka sa kanya. 'Di ba? At ikaw, alam mo sa sarili mo na hindi ka kasing ganda o sabihin na natin hindi ka kasing gwapo, pero minahal ka kasi nung jowa mo sa ngayon sa kung sino ka. Ayan, hindi naman sa dahil nagsawa lang sa maganda. Hindi ako naniniwalang ganun nagsawa sa maganda o nagsawa sa pogi kaya lumipat sa pangit. Yung sinasabi nilang nasa kama na, lumipat pa sa banig. Diba? Hindi naman. Talagang may perks din ng paglipat sa banig, lalo na kapag mainit ang panahon. Diba? Hindi ka masyadong papawisan, mas presko. Diba? Nasa sahig, madaling itupi. Diba? Ipaarawan mo lang. Hindi mo kailangang basain kapag naihian. Talaga, naiihi ka pa kapag natutulog. Laki na ha. Oo ha. Nagtatrabaho na, umiihi pa rin ha. Ayan, pero hindi, di ba? Nakakatuwa lang isipin na ganun nga ang iba talaga sa atin. Kahit na i-deny nyo yan, o kahit na i-deny nyo na hindi naman ako competitive pero alam naman natin na meron talagang kompetisyon, pero just para sa akin, keep it healthy. Okay, yung tama lang, yung sapat lang, yung kaya mo lang. At wag mong i-push yung sarili mo na maging ibang tao para dun sa boyfriend. Dahil kung ako man si Ron, makikita ko yung mga pagbabago sa'yo na nagpapaganda ka na masyado, parang hinuhulma mo, ang masama kasi iniuhulma mo yung sarili mo doon sa ex-jowa niya. Teka lang, kung ako si Ron, inayawan ko nga yun Inayawan ko nga yung ganong style. Ma-achieve mo yan, baka ayawan din kita. Yun ang iisipin ninyo. 'Di ba? Kaya kapag nagmahal kayo, bukod doon sa mas maganda talaga, kaya ang mga mata nga inilagay sa harap ng ating mga mukha. Okay? Ay para tignan kung anong araw yung pupuntahan natin, kung ano yung patutunguhan, yung kinabukasan. Hindi yung lingon ka ng lingon sa nakaraan. Pwede kang lumingon sa nakaraan, yun nga, o diba, na ikumpara mo yung sarili mo, ay oo, maganda siya, ay oo, gusto siya ng pamilya, pero hindi siya, ano kaya yung hindi nagustuhan sa kanya? Siguro yun na lang ang hindi ko gagawin sa relasyon na meron kami ni Ron. Diba? Ganon ang atake dapat. Ayan, kasi naman, tayo, diba, sa mundong ito, kung sino yung mga mukhang artista,
artista, sino yung mga magaganda, yun yung mga talagang ang lakas maka-insecure naman talaga ng mga eksena. But then again, kapag ka sinabi mong love, kapag ka sinabi mong pagmamahal o pag-ibig, wala naman pong itsura talaga yan. Yun naman ang totoo niya. Kahit na sabihin, oy, mas bagay kayo ni ganito, ay mas bagay kayo ni ganon. I'm sorry, pero mas mahal ko kung sino man itong taong kasama ko, kahit na hindi siya ganon, kahit na hindi siya kasing ganda o kasing gwapo nung taong tingin nyo ay bagay sa akin. After all, kapag ka nakikita nyo kami, hindi man kayo nagagandahan, hindi man kayo nababagayan para sa amin sa isa't isa, okay naman kami kapag ka magkasama kami. Kayo naman, minsan lang namin makita. Diba? Sino ba kayo? Sino ba kami? Na mga artista ba na kailangan bagay yung love team? Diba? Kailangan ba na moreno yung isa? Morena rin yung isa? O yung isa, anong tawag mo dyan? Tisoy, kailangan tisay din yung partner? Of course not. Kapag sinabi mong pag-ibig, yan, ang tinitignan na niyan beyond kung ano ang inyong mga itsura, kung ano ang inyong mga ugali, 'di ba? Kahit na hindi perpekto, lahat naman hindi perpekto ang ugali, pero kapag meron talagang willing na magpakababa sa mga panahon ng hindi pagkakaunawaan, yun yung mas dapat nating tinatrabaho. Please don't waste your time. 'Di ba? Don't waste your energy, mga kapamilya, and try to be someone, 'di ba? You are not, 'di ba? Isang tao na hindi naman talaga ikaw, pero nang dahil lang sa insecurity o sa pagkainggit, babaguhin mo. Sayang naman yung ganda ng kalooban mo kung dahil sa pagbabago ng itsura mo, mawala pa yung taong nagmamahal sa'yo. Kaya naman maraming salamat, Ivy, for sharing your story, Dear MOR. At ini-invite po namin kayong lahat na pwede rin mag-send ng inyong mga kwento para sa amin dito. Diba? Para hindi naman po para pagpiestahan lang o para i-enjoy lang, dahil marami ang nakakaranas ng mga karanasan na pinagdaanan mo o pinagdadaanan mo pa lang, o kaya naman yung mga pangarap na gusto mong mapuntahan. Halika, pagkwentuhan natin yan dito sa Dear MOR. Nakasama nyo nga po, ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. Happy weekend, mga kapamilya! Dear MOR.